What's up mga tol? Ngayon ay tutuloy natin ang part 2 sa ating chess opening surprise kapag kalaban ang French defense. Ito yung tinatawag na 2 knights attack or 2 knights variation. So start na po tayo. E4, E6, Knight F3, D5, Knight C3. At dito ay di-discuss natin kung ano yung tatlong reply dito ngayon ng black. Pwedeng D4, D takes E4, or Bishop B4. So unahin natin yung D4. Yan, D4. So inabante yung pawn. Nag D4 para makatempo naman yung black dyan. Kasi obligado nga namang umalis yung knight sa C3. Tapos, syempre, ang gagawin ng puti dyan, kailangan i-move yung knight sa C3. From knight C3 to knight E2. Ngayon, yung white naman yung may threat. Threat niya yung D4. So, ito. Ang gagawin naman ng itim dyan ay C5. Tapos, after C5, merong move ang white na C3. Ngayon, pagka kinain ng black yan, syempre, pabor yan sa white. Pagka kinain b takes C3, merong b takes C3, tapos mag D4 para makabuo ng healthy center yung white dyan. Pero syempre, hindi gagawin niya ng black. Ang gagawin niya dyan, pwedeng D3 para kapag nakapag D3 naman, ang halata na ang gustong isunod na move dyan ay C4 para makasakop naman siya ng space dyan. Pero ang move kasi dyan ay knight F4 lang. So, may threat ulit. Knight takes or bishop takes. After knight F4, wala nang choice yung black dyan kundi mag C4. So, yan na lang yung pwedeng sumuporta. Kapag titignan naman natin yung dalawang pawns ng itim, parang ang lakas tsaka napakalaki ng advantage kasi nakaabante na ng husto. Pero ito pala ay yung tinatawag na overextending ng mga pawns. Kung saan malaki ang chance na makuha ng puti yan tapos walang kapalit sa black. So, ganito yung mangyayari kasi dyan eh. After C4, meron lang Queen A4 check. So, may threat yung Queen sa C4 na pawn. Kahit anong itira na ng black dyan, babagsak at babagsak na yung C4 pawn dyan. So, kunwaring nag-knight C6, meron lang Queen takes C4 tapos threat pa to. Yan, yung D3 pawn ng black. Okay? So, hindi maganda yung D3 na move dyan. Yan. Ayan, tingnan naman natin kapag ka knight C6 para suporta sa D4 pawn niya. Pero ang mangyayari kasi kapag gaganyan naman, same idea pa din yan eh. Babagsak pa din yung isang pawn dyan kasi merong ganito. C takes D4, C takes D4, Queen A4, at dito may tatlong pwedeng gawin ng black dyan. Pwedeng D3, yan, D3, Bishop D7, or Bishop C5. So, tignan na muna natin yung D3. Pagka nag D3, so overextending ulit, meron lang Knight E D4. So, ang gagawin naman dyan para ipitin yung or ipin yung kabayo sa C6. Tapos, kung sakaling magtatakip lang, ang gagawin dyan ay Bishop takes D3 na. Tapos, pagka nag-Knight takes D4, Queen takes D4 lang. So, one pawn up pa din. Tingnan naman natin yung Bishop D7. After Bishop D7, ang move dyan ay Knight takes E D4, Knight E takes D4, Knight takes D4, tapos Queen takes D4. So, ganun pa din, lamang pa din ng isa. Tingnan naman natin yung interesting na Bishop C5. Yan. So, ilan na yung nagsusuporta sa kanyang D-pawn? Isa, dalawa, tatlo. Yan. Pagka ganyan po, gagawin dyan ay B4. Tapos, ang pwedeng gawin ng itim dyan, pwedeng kain or atras lang. So, unahin natin yung atras. Kapag ka nag-bishop B6, meron lang B5. So, kapag ka umalis yung knight dyan, syempre, dalawa na lang yung sumusuporta. Oops, sorry. Dalawa na lang yung sumusuporta. Isa,
Dalawa, pagka nakaalis na yung knight sa C6. Tapos dito, at pipitasin na yan kasi tatlo sila. Yan. So, hindi pwede yung bishop B6. Kapag ka nag-bishop takes B4 naman, meron lang knight E takes D4, queen A5, bishop B5, queen takes A4, bishop takes A4, bishop D7, knight takes C6, bishop takes C6, bishop takes C6, check, B takes C6, rook B1. So may threat siya sa bishop sa B4. Tapos atras lang bishop A5, knight E5. So ito may threat. Yan, may threat sa C6. Ngayon ang gagawin dyan, knight E7 para masuportahan yung C6 pawn. Tapos ang kagandahan dyan, merong rook B7. So may threat mamaya sa knight sa E7. Kasi merong ganito. Pagka okay na pala dyan. Pagka tumira yung puti ng rook B7, tapos kung sakaling gagawin niya dito ay bishop B6, para kung sakali ay iniisipin niya na naipit na yung rook sa B7. Ang move kasi dyan ay bishop A3. So may threat siya knight sa E7. Ngayon, obligadong umalis yung knight sa E7. Tapos ang mangyayari ay babagsak na yung pawn sa C6. So, dyan, lamang yung puti dyan. So, yan yung mangyayari kapag ka nag-bishop C5. Yan, pagka nag-bishop C5. Okay? So, tignan naman natin yung pangalawang reply ng black sa third move. Tignan natin yung d takes E4. Yan. Pagka nag-d takes E4, syempre, babawi din, knight takes E4. Tapos kapag ka nag-knight F6, itong knight F6, yan yung may pinakamaraming reply na nakita ko sa database. Pagka tinignan natin ang 2 knights attack. Tapos knight takes F6, queen takes F6, and then D4. So ang plano ng D4 para makapag bishop G5 tapos may threat sa queen. Kaya ang gagawin ng itim dyan ay mag H6, bishop D3, develop lang, knight C6, so may threat sa D4 pawn naman. Kaya ang ginawa ay C3 para may suporta. Bishop D7, queen E2, bishop D6, knight D2, knight D2 para may move siya na knight E4 tapos may threat sa dark square bishop tsaka sa queen. So ang gagawin ng itim dyan ay queen E7. So ngayon, hindi na magna knight E5 kasi nawala yung queen. Ang gagawin naman dyan ay knight C4, castle queen side, castle king side, F5. Tapos dito, merong good move na B4. So dito, mas convincing yung queen side play ng puti dyan compared sa king side play ng black. Kasi mamaya, yung B4 ng puti dyan ay pwedeng mag B5. Siyempre, threat sa knight yan. Ang gagawin dyan ay magro-rook DE8 yan. So, para mabakit yung square sa D8, may uuwian yung knight sa C6. Yan. So, yung structure na yan, nangyari yan sa laban ni Sanz Alonso at Pisa Ferrer noong 1993. At nauwi yan sa 1-0 or white wins. Yan. So, yan yung d takes E4. Pabor pa din sa white. Ngayon, tignan naman natin yung bishop B4. Bishop B4. After bishop B4, may dalawang reply naman yung puti dyan. Pwedeng E5 or A3. So, unahin na natin ang A3. Pag nag-A3, meron namang dalawang reply yung black dyan. Pwedeng bishop E7, so uwi lang. Or B takes C3. Tingnan natin yung bishop E7. Yan. Bishop E7, tapos E takes D5, E takes D5, and then D4.
So dito ang evaluation ng engine dito ay favor pa din sa white or slightly better lang. Kasi nauna na siyang nakapag-develop. Yun. Tingnan naman natin yung bishop takes c3. Nag-bishop takes c3 para ma-double pawn yung puti naman. So ang ginawa, nag-d takes c3, d takes e4, queen takes d8, king takes d8, knight g5. So after knight g5, may dalawang threat. Threat sa f7, ayan, at saka sa e4. Kaya ang gagawin dyan, syempre ililigtas na lang yung nasa f7 kasi kung makain yan baka mamaya mawala pa yung rook sa h8. Nag king e7, tapos dito knight takes e4. Ang evaluation dito ay white is better kasi nasa kanya yung bishop pair. Papuntang endgame na din kasi, kaya yung bishop pair malakas yan kapag endgame kasi may madami na ang open diagonals dyan. Tapos dito nung tinignan ko sa database, merong 35 games akong nakita sa position na yan. Tapos mas pabor yan sa white. So yan yung bishop takes c3. Yan, after a3. Ngayon, tignan naman natin yung reply ng white kapag ka nag-e5 after bishop b4. Yan, bishop b4 and then e5. So ito, okay din to. Kasi merong ganito. Pag nag-e5, merong bishop takes c3 or c5. So unahin na natin tong c5. Pagka nag-c5, ang move dyan ay knight b5. So ano ang plano dyan? Nag-b5 para mayroong knight d6 tapos check sa king. So obligadong mag-king move. Yun yung advantage doon. Ngayon, ang gagawin ng itim dyan para hindi makapag knight d6, gagawin dyan ay c4. Para kung sakaling pinilit ng puti na mag knight d6, merong bishop takes. Yan. Pero ang gagawin dyang puti dyan ay c3. Nag c3 para pwedeng umuwi or nakikipagsabayan. Mag a6. Tingnan natin yung bishop e7. Yan. Pag nag bishop e7, gagawin dyan ay d3. After d3, a6, knight b d4. Ngayon, pwedeng mag b5 or knight c6. Itong knight c6, gagawin dyan ay knight takes c6, bishop b takes c6, d takes c4, and then d takes c4. So, decisive advantage yan sa white kasi makukuha yung pawn sa c4 tapos meron pang isolated na pawn sa c6. So, tignan naman natin yung b5. Yan. Pag nag b5, so ang gagawin ng puti dyan ay a4. So, atakihin niya ngayon yung pawn sa b5 para kung sakaling nag b takes a4, yan, syempre develop yan sa rook. Pagka ang ginawa naman ay kunwari nag-iba ng tira, nag g6 lang, ayan, gagawin naman dyan ay a takes b5. So, hindi pwedeng kainin ng a6 pawn sa b5 kasi merong hanging na rook sa a8. So, after a4, ang ginawa ay nag b4. Yan. So, umabante na lang, hindi pinansin yung move na a4. After b4, advantage pa din to sa white kasi merong d takes c4, b takes c3, b takes c3, d takes c4, bishop takes c4, queen c7. So, may threat sa bishop pero ang gagawin dyan ay queen e2 lang. Yan. So, lamang ng isa yung puti. Lamang ng isang pawn, although isolated pawn, pero syempre, pawn pa din yan na pwedeng umabante kapag ka-endgame na. Pwedeng i-promote. So, yan yung mangyayari kapag ka nag BE7. Yan. Tignan naman natin yung move na A6. Okay. So, nakipagsabayan na to. Pagka nag A6, ang move dyan ay knight B D4 pa din. Bishop A5. So, umatras.
B3. Itong B3 ang plano niyan ay para magkaroon ng isolated pawn yung black dyan. Kasi kung sakaling hindi yan kakainin, white yung kakain ngayon dyan. Tapos syempre obligadong kumain naman yung D pawn sa C4 pawn. Ngayon, ang gagawin ng itim dyan para hindi masira yung pawn chain niya dito, ang gagawin ay C takes B3, A takes B3, Knight E7, Bishop D3, so develop lang. Tapos pwedeng mag-castles or H6. Yan. Tignan natin yung castles muna. Pag nag-castles, rook takes A5, so sacrifice na, quality down. Kasi ang idea niyan, kung sakaling queen takes A5, meron ng bishop takes H7, king takes H7, knight G5. So yung king dyan, hindi pwedeng umuwi sa G8 kasi may paparating na queen H5. Tapos magmamati lang sa square na H7. Tapos pagka nag-king G6, merong queen G4. Tapos mag-F5, queen H4, mag-check sa H7. Tapos, maliit na yung pag-asa ng itim dyan. So, maliit na yung pag-asa na makasurvive dyan. Wala na siyang pupuntahan eh. Talagang ipit na sa G6 square. Ngayon, pagka nag-queen A1, kunwari para makapanggulo-gulo muna, gagawin dyan ay queen H7, check. King takes G5. Tapos, merong knight F3, king F4, queen H4, so mate na. So, yan yung kahantungan kapag ka nag-castles yung itim. So, yung rook takes A5, so malalim pala yan, yung sacrifice na yan. Ang idea kasi yan para mailayo yung queen, para hindi makapag-suporta yung rook sa H8. Ito, para walang support sa rook sa H8. Hindi makapag-rook H8 yan kasi nandito na yung queen kanina. Ito yun, no? Yan. So, sinamantala ng puti yung bishop takes H7. Ngayon, tignan naman natin yung move na H6. After bishop D3, H6 naman, ang gagawin dyan ay castles. Castles, bishop B1, knight B6, queen C2. So, after queen C2, may planong magmati yung puti sa H7. Siyempre, ang gagawin dyan, kailangan pigilan ng itim yan. So, ang ginawa kung sakali ay nag-G6. Kung sakaling nag-G6, knight takes C6, B takes C6, D4, king G7. At dito, pagka ganyan yung position, kung nakikita natin na may threat tayong makapagmati sa H7, kailangan basagin natin yung G6 dyan. Ang kailangan itira dyan ay H4 para bumomba tayo sa H5 mamaya. Pero dito, siyempre aagapan naman ng itim yan. Ang gagawin dyan ay H5, bishop G5. So, ang plano naman dito ngayon, iipitin or ipipin yung knight sa E7 para makain yung bishop sa A5. So, ang gagawin dyan ay bishop B6, tapos magbi-bishop F6, king H7, queen E2, queen C7, at dito ay knight G5. So, check yan. Tapos, ang available na square dyan kung sakali ay kung sakaling nag-king G8. So, obvious lang, ang move dyan ay queen takes H5. Ngayon, pagka kinain, queen takes H5, and then, bishop H7. So, mate na yan. So, yan yung move na H6. Ito. Yan. So, yan yung move na H6. Tapos, naka-under yan sa C3. Ayan. So, tingnan naman natin yung move na bishop takes C3. Ayan. After bishop takes C3, gagawin dyan ay B takes C3,
C5, D4. So, eto kung ikukumpara mo sa Winawer, yung kung familiar kayo sa Winawer variation, mas maganda yung itsura nito kasi may na-develop ng knight sa F3. Tapos yung A-pawn, ito, yan, may option na makapag A4 tapos makapag-develop din yung dark square bishop sa A3. Pwedeng mag-swing yan kasi sa A3 or sa side naman na to. Yan. So, pakita ko lang po yung Winawer variation. Ganito kasi yung Winawer variation. Eh. Yan, E4, E6, Knight F3, D4, D5. So, main line yun. Knight C3, Bishop B4, E5, C5, A3, Bishop takes C3, tapos B takes C3. So, wala siyang option na makapag Bishop A3. Tapos, wala pa yung Knight sa F3. Yan. Yan yung Winawer variation. Okay? So, yan yung tatlong reply. Yung D4, D takes E4, or Bishop B4. So, sa susunod na video ko, ipapakita ko naman yung pinaka-common na nire-reply ng black. Ito yung Knight F6. So, nung tinignan ko yan sa database, yan yung may pinakamaraming reply kapag ka na-encounter yung 2 knights attack or 2 knights variation sa opening surprise na Knight F3. Ayan. Ito yung surprising move kasi dyan eh. Ayan. Knight F3 agad. Hindi na nag-D4 yung puti. Sana may natutunan kayo sa part 2 ng 2 knights attack or 2 knights variation sa French defense. Maraming salamat.